Itong lesson natin ngayon, pag-aaralan Genesis chapter 24. Pag-aaralan natin yung illustration ng soul winning, no? Itong Biblia ay marami siyang mga uri ng illustration na magpapakita sa atin kung ng mas malinaw kung paano gumagana ang Panginoon or paano nagwo-work ang Panginoon, di ba? Meron yung mga stories na binabanggit ang Panginoong Jesus nung dumating siya dito sa lupa na parables, di ba? One of the most famous parables is the parable of the prodigal son. Yan, di ba? No, inexplain ni Jesus Christ na merong isang anak na nagliwaliw. Ayan. So yun ay illustration upang mas madali nating maintindihan ang kaligtasan ng tao. And itong Genesis chapter 24, it happened in real life at nagiging illustration din siya kung paano kung ano yung nangyari tuwing soul winning. Okay? Genesis chapter 24 verses 1 to 5. Let's all read. Verse 1, ready, begin. And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh, and I will make thee swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of Canaanites, among whom I dwell. But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land. Must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest? Okay, let's bow our heads and close our eyes. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for this morning, Lord. We thank you for bringing us all here safe and sound to your house of worship. And we thank you, Lord, for this opportunity to hold service despite the quarantine, Father. And Lord, we ask that as we talk about your word this morning, as we study your word, the life of Abraham and Isaac, Father, we learn on how to do soul winning, Father, that we learn how to we get inspired, Lord, to do soul winning through the illustration of Abraham's life, Father. And Lord, we ask also that you protect everyone who is still coming to the church, Father. You protect them from any harm that may fall upon them. And Lord, as we talk about your word, we ask that you bless this time. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, tulad ng sinabi ko kanina, itong story na to ay illustration lamang ng example ng soul winning. So, just to have a short review, yun yung binasa natin yun nung simula ng entry or pagpasok ni Rebecca sa buhay ni Isaac, no? So, inutos ni Abraham si servant na, Servant, I need you to find for a wife. Look for a wife for Isaac. Ganyan. At hindi dapat taga dito sa Canaan kasi doon dapat sa original namin na lugar kung saan kami nanggaling. And so the servant bumalik siya sa country ni Abraham. Si servant hindi niya naman alam kung paano pipiliin yung asawahin ni Isaac. So nanalangin siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, kung sino man po ang dapat kong piliin, magbigay ka ng sign. At kung sino ang magdadala ng tubig para sa akin, yun yung sign na siya yung babae na pinapahanap nyo. And so nakakita siya ng babae na may balon na may mga babae na nag-iigib. At meron itong lumapit na babae, sabi niya sa kanya, gusto mo bang ng tubig na may inom? So, pinainom ng babae si servant, tapos nag-alok din yung babae na painumin yung kanyang camels. No? So, turns out, that woman was Rebecca.
So, kwento ni servant na nanalangin ako sa Panginoon na kung sino magbibigay ng tubig sa akin, siyang pinili ng Panginoon na aasawahin ng aking master na si Isaac. And so, sinong pamilya mo? So, dinala ni Rebecca si servant sa bahay nila. At ang pangalan ng tatay ni Rebecca ay si Laban. Ganyan. And so, yun, nagbigay si servant ng gifts, ng earring, ng bracelet, and other things. Yan. Tapos, niregaluhan niya din yung family ni Rebecca. And so, tinanong ni servant na, would you like to come? Babalik na tayo doon sa aking master na si Isaac. And so, sabi ni Rebecca, yes, I will come with you, and I will be a wife to your master. And then, pauwi na sila hanggang sa nakabalik sila kay Isaac and nag-asawa sila. Yun. And so anyways, let's look at the story once again kung paano siya nagiging illustration ng soul winning. So nabanggit dito, number 1, the typology of the story. So, itong in-illustrate dito na si Abraham ay illustration ng Diyos Ama or God the Father. No, sabi sa verse 2, and Abraham said unto his eldest servant of his house that ruled over all that he had, put I pray thee thy hand under my thigh. Ayan, so si Abraham ay si God the Father na nagutos kay servant. Sino naman ang illustration ni servant? The servant is a type of the Holy Spirit. So si servant ang Holy Spirit na inutusan na maghanap ng wife. Yan. Sabi sa verse 3, I will make this swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son, unto the daughters of the Canaanites. Ayan. So si Rebecca naman, sila yung tayong mga Christians ngayon na dating unsaved na hahanapin pa lamang ng Holy Spirit upang maipabalik, maligawan, at may pabalik dito sa presensya ni God the Father na si Abraham. Yan. And the far country is the world. Yan, 'di ba? Sabi ni Abraham, pumunta ka doon sa malayong lugar kung saan ako nanggaling, no? Yun ang illustration ng mundo ngayon na dito yung lugar kung saan dapat nating hanapin yung mga dapat nating ibalik, no? Ibalik tulad ni Rebecca, ganyan. And so, si Isaac naman, siya si Lord Jesus Christ. Ayan. Ang Holy Spirit ay magbabalik ng kaluluwa para makasama ni Jesus Christ, or in this illustration, si Isaac. Ganyan. So, once again, Abraham is God the Father, the servant is the Holy Spirit, si Rebecca ay yung mga unsaved na naging Christian. The far country is the world. Itong mundong kinabibilangan natin ngayon. Tapos si Isaac, siya si Jesus Christ. Yun. So itong mga bagay na to, parang ginagawa natin silang illustration upang mas lalo nating mapag-aralan, mas lalo nating maintindihan at maunawaan kung paano gumagana or paano nangyayari ang soul winning. Yan. So unang-una, the miracle. God sent an angel before the servant. So kung itutuloy natin yung binasa natin sa Genesis 24 verse 7, sabi dito, the Lord God of heaven, which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, that sware unto me, saying, unto thy seed will I give this land, and he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. So ayan, di ba, binanggit ko kanina na si servant yung Holy Spirit. Siya yung magdadala kay Rebecca pabalik. Pero, ang Holy Spirit ay hindi siya makakapangusap sa isang tao na hindi ligtas. Doon pumapasok ang role ng Kristiyano na tayo, through the Holy Spirit,
maibahagi natin yung salvation sa tao at siya yung mag-aakay pabalik. Siya yung magbibigay ng kaligtasan upang maibalik ang tao sa nararapat ng lugar, which is kay Jesus Christ. Ayan, no? So binanggit natin kasama ni servant yung isang angel. So we all know na the presence of God is always with us wherever we go. Kahit saan tayo magpunta, hanggang sa pag-soul winning natin, kasama natin ang Panginoon. Meron siyang angel na pinapadala na kasama natin. Kaya tayo, we should not fear na mag-soul winning, na baka may mangyari sa atin or baka may maka-offend sa atin or may ma-offend tayo. Always remember the angel of God is with the servant. Kasama ng servant yung angel of God. So, what more with us? No? Parang yan. Kasama natin ang angel ng Panginoon habang lumalabas sa soul winning. Yan. Tsaka number 2, tingnan natin sa verse 14. And it came to pass that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink, and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also. Let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac, and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. Yan, di ba kanina sa story nabanggit na nanalangin ang servant na, Lord, bigyan niyo po ako ng sign na kung sino man ang aking dapat piliin na asawa ni Isaac, siya yung magbibigay sa akin ng tubig, no? Pinanalangin ng servant kung sino yung babae or sino yung bride na ibabalik niya sa kanyang master na si Jesus Christ, na si Isaac. And so, isa itong milagro na pinakita ng Panginoon sa kay servant, na hindi pinaramdam ng Panginoon na ang responsibility ay dala-dala ni servant, na paano pag si servant yung namili, no? Marami naman sigurong mas qualified kay Rebecca. Marami naman sigurong mas pasok sa standard ni servant, no? Madaming siguro kung may makita si servant na ibang tao, ay siya na lang, mukha namang sa tingin ko mas bagay siya para kay Isaac kasi ganto siya, tas ganto si Isaac. Siguro magkakatalo sila. But no, 'di ba? Ipinasa Diyos niya ang desisyon kung sino ang pipiliin na bride ni Isaac. And so, yun nga, tulad nung sa illustration natin, hindi tayo ang mamimili kung sino ang ating babahagian ng soul winning. Hindi tayo ang namimili kung ay siya, maliligtas siya, ay siya hindi. No. 'Di ba? Ang Panginoon ang magsasabi sa iyo na kailangan mo siran itong batang ito, kailangan mo siran itong ali na ito, itong mamang ito na nagbabasa lang ng Biblia sa tabi ng kalsada pero di niya naiintindihan, no? Yun yung binibigay na discernment ng Panginoon sa soul winning kapag ang isang tao ay lumalabas, magsi-share ng salita ng Panginoon sa labas. Ayan. So, proceed naman tayo sa the gifts or yung gift na binigay ni servant kay Rebecca. So, basahin natin dito sa 24 verse 22. And it came to pass, as the camels had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight and 2 bracelets for her hands of 10 shekels. So, ano yung niregalo niya? Earring at bracelets. No? So, tandaan niyo yung order. Una niyang binigay is yung earring at yung bracelets. Napakaganda ng nung nangyari sa pangyayaring ito, no? Talagang napaka-applicable niya kahit sa New Testament pa. Buksan natin sa Romans chapter 10 verse 17. Okay, kung sinong mauna sa Romans chapter 10 verse 17, pakibasa. Romans chapter 10 verse 17.
binabanggit dito kung paano daw dumating ang kaligtasan sa tao. Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Okay, so ano yung sabi sa verse? So then faith cometh by hearing. Very good. Ano yung unang gift ni servant kay yon, di ba? Hearing din yung una niyang binigay. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ay dumadating sa tao mula sa labas, no? Malalaman niya from somewhere, maririnig niya, or mababasa niya siguro sa tracts, or mapaparinggan niya siguro sa TV. Doon unang nagsa-start ang plan of salvation. Laging sa labas na mapupunta sa loob. Ang salvation ay never na manggagaling yan sa loob ng tao. Hindi pwede yung sasabihin niya na, uy, na-realize ko na ako pala ay, makasalanan. Na-realize ko na ako ay pupunta sa impyerno. Nang iniisip niya lang, no, that doesn't happen. It always comes first through hearing. Maririnig niya sa outside na source na merong isang preacher na narinig niya siguro habang naglalakad sa palengke, or nabasa niya yung tracts na binigay ng isang member ng simbahan, no, or narinig niya sa kanyang tita or sa kanyang pamangkin ang tungkol sa kaligtasan. Laging ganun ang simula ng kaligtasan. Wala naman sa atin siguro naligtas na tayo lang, na biglang nagising ka lang isang araw at na-realize mo na ligtas ka na. No, that doesn't happen. We do not save ourselves. Hindi natin maliligtas ang ating sarili. Di ba? Kaya nga namatay si Jesus Christ para mula sa kanyang ginawa, maliligtas ang ating kasalanan. Because ang tao hindi niya kayang iangat ang kanyang sarili mula sa kaparusahan ng impyerno. And so, di ba napaka-exact napaka-precise ng description ng nitong plan of salvation. It first comes through hearing. So after mong marinig, ano yung next na gift ni servant? Bracelets. And so after you hear, you accept. No, yun yung bracelets na after mong marinig, tatanggapin mo yung gift of salvation. Na mula kay servant, no? Mula kay servant na nire-represent ng sino yung representation ng servant? Si Holy Spirit. Very good. Once again, it comes from the Holy Spirit, not from the person. Hindi si pastor ang magliligtas, hindi si Brother Richmond kung siya ay mag-share. No, it's not the person. Yun ay trabaho na ng Holy Spirit na kasama natin. Di ba nga yun yung lesson natin last Sunday? Ang role ng Holy Spirit ay i-convict ang puso ng tao upang ma-realize niya na kailangan kong maligtas. Kailangan kong tanggapin si Jesus Christ upang maiangat ako sa kaparusahan ng impyerno. No? So, it's a good detail na tinan mo, Genesis pa lang binanggit na unang mo dapat marinig ang kaligtasan bago mo ito matatanggap. No? Genesis pa lang, wala pang Romans, wala pa si Paul, wala pang disciples, hindi pa dumadating si Jesus. Ngunit nabanggit na sa Genesis 24, di ba? Ang kaligtasan ay dumadating mula sa panlabas pupunta sa panloob. 'Yon. Isa pa? So, nabanggit ko kanina, the gift is salvation. The Holy Spirit gives gifts to Rebecca, the right person. And the Spirit will show us a sign to who to give the gifts to. Yan. So, nabanggit ko kanina, di ba, na si servant ay nagbigay ng gifts kay Rebecca. Is that the end of the story? No. After nun, di ba, sabi ni servant na, kailangan mo nang sumama sa akin because you will be with Isaac, no? Kasi yun ang
Yun ang purpose ng gift, no? Upang manligaw, upang sumama sa iyo, di ba? That's the purpose of the bracelet and the earring, upang makita mo ang kagandahan, makita mo ang kaginhawaan ng buhay, no? After receiving the gift, notice, sumunod ba si Rebecca kay servant? Yes, di ba? Makikita natin sa verse, saan na to? 24 verse 56. Mahaba itong chapter 24. No, babasahin ko sa Genesis chapter 24 verse 56. Sabi dito, and he said unto them, hinder me not, seeing the Lord had prospered my way, send me away that I may go to my master. Ayan. Doon na nagsisimula ang buhay ni Rebecca bilang asawa ni Isaac. No, sabi dito, send me away. Hindi lamang niya tinanggap yung gift at namalagi na lang doon sa bahay nila, sa bahay ng tatay niya na si Laban. Umalis siya upang bumalik doon kay Jesus Christ. This represents tayo na kapag tayo ay nakatanggap ng gift, we are supposed to go back to Jesus Christ, no? Na hindi lamang natin tatanggapin ang kaligtasan at yun na, upo na lang, no? We should go to, dapat lakarin natin yung nilakaran ng Panginoong Jesus. And ito ay yung ikaw din ay mag-soul winning yourself, no? After mong matanggap yung gift, no? Ibigay mo din yung gift sa iba, no? Basahin natin sa, meron din kasing isang context ng gift, no? Buksan natin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10. Okay? 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10. Okay, Rachel, ikaw ang magbasa ng verse 8 and 9, tapos si Hannah ang magbasa ng verse 10. 1 Corinthians chapter 12 verses 8 to 10. For the one is given by the Spirit, and the word of wisdom to another, the word of knowledge, by the same Spirit to another faith, by the same Spirit to another the gift of healing, by the same Spirit. Verse 10, Hannah. To another the working of the miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Okay, thank you very much. So, balikan natin sa verse 8. For to one is given by the Spirit. So, itong binasa natin, ito yung mga gifts na nanggagaling mula sa Holy Spirit na ibinigay sa atin, no? Ano yung una? The word of wisdom. Meron yung mga tao na binigyan ng wisdom. Pangalawa, to another, the word of knowledge by the same Spirit. Kaalaman. Okay, next. To another, the working of miracles. To another, prophecy. Yan. Meron yung ibang tao na they were given the gift of prophecy. To another, discerning of spirits. To another, diverse kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. Yan. So, 7 gifts ang binanggit dito sa verse 8 to 10. No? Ang lahat ng Kristiyano ay binigyan ng at least isa sa 7 ito upang binigyan mula sa Holy Spirit. At ang gifts na ito ay hindi dapat namamalagi lamang sa bahay ni Rebecca. Hindi dapat namamalagi lang hindi siya dapat nakatenga. No? Ito ay binigay ng Holy Spirit upang gamitin mo
para maibahagi din sa ibang tao ang ang mabuting balita ng kaligtasan, no? So, yun ang punot dulo ng lahat ng ginagawa natin. Soul winning. Ang simbahan ay naitayo upang mag-soul winning. Ang lahat ng activities ng simbahan ay nakatuon sa pag-share ng kaligtasan sa lahat ng tao, no? Lahat ng gifts na binibigay sa atin ng Holy Spirit ay para ma-share natin ang kaligtasan, no? Yun yung trabaho ng Holy Spirit na manligaw ka, 'di ba? Liligawan mo yung tao, i-sharean mo ng gospel. At after niyang tanggapin ang gift, he has to follow the life of Jesus Christ. Kumbaga, di-discuss natin 'yan mamaya, no? So, 'yun. Discuss ko na pala ngayon, the journey. So, after tanggapin ni Rebecca yung gift, sabi niya, I will follow you. Diba? Susundin ko si servant. Susundin ni Rebecca si servant, pabalik kay Jesus Christ, kay Isaac. Dahil, si servant lang ang nakakaalam ng daan pabalik. Diba? So, si Rebecca, basahin natin sa verse 58 and verse 59 ng Genesis chapter 24. Balik tayo. No, I encourage everyone to follow and read with us. No? Kasi mas maganda, mas maintindihan natin kung talagang binabasa natin. Genesis chapter 24 verse 58 and 59. Sabi dito, and they called Rebekah and said unto her, wilt thou go with this man? And she said, I will go. And they sent away Rebekah their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men. So, ayan. So, nag-decide na siya na sumunod siya para kay Isaac. Yun. So, yun yung decision na ginawa ni Rebekah upang mamuhay bilang asawa ni Isaac, no? And sabi niya dito, parang sinasabi ni servant na sumama ka sa akin, no? Lapit ka lang dito sa akin kasi first of all, siya yung nakakalam ng daan, no? So hindi naman alam ni Rebecca kung saan talaga pupunta, kung saan yung tamang daan, na kung halimbawa dito sa Las Piñas, kung si Rebecca ba ay kakanan papuntang South Mall o papuntang Pure Gold. No, hindi alam ni Rebecca yan. Ang nakakaalam lang is the servant or the Holy Spirit. Ngayon, si Rebecca, ang dapat niya lang gagawin, sumunod lang siya kay servant. Sumunod lang siya sa Holy Spirit. Sumunod lang sa Holy Spirit na dito ang daan. Kasi wag dyan, kasi matinik dyan eh. Wag dyan kasi mabato dyan. Wag dyan kasi matarik dyan. Dito tayo kasi mas banayad ang daan. Mas tuwid. No? Mas maliwanag. Hindi tulad doon na madilim, di ba? Yun yung gusto ni servant na dito ang ipapakita ni servant ang daan pabalik kay Isaac. So, yon. And next, gifts for her family also. Basahin natin sa verse 24, verse 53. And the servant brought forth jewels of silver and jewels of gold and raiment and gave them to Rebekah. He gave also to her brother and to her mother precious things. Ayan, may kita natin na si Rebekah at ang kanyang buong pamilya ay pinagpala ng tinanggap niya ang alok ni servant upang maging asawa ni Isaac. May kita natin na ang buong pamilya ni Rebekah ay na-bless, no? And dapat hindi lang hanggang kay Rebekah lang ang manggagaling ang blessing, no? Dapat ang buong pamilya din ay ma-bless, ngunit ang buong pamilya din dapat ay maligtas. No, that's why we go out. It all starts with one person.
For example, meron yung isang story nga, 'di ba, na meron itong isang Arab na family na itong anak nakatanggap siya ng tracts. Tapos since Arab family, bawal ang ibang Christian na material. Bawal ang Bible, bawal ang tracts, bawal ang simbahan na iba maliban sa Islam. And so itong batang ito, nakatanggap siya ng tracts, no? So itong tract na to, binasa niya, naintindihan niya at itinago niya sa kanyang libro. Ngayon naman, itong kapatid niya ay pumunta sa kwarto nitong lalaki at hiniram niya yung libro. So binasa niya yung libro at nakita niya doon nakaipit sa gitna yung tract. So binasa niya, naintindihan niya din. And so next naman, binasa niya tapos tinago niya doon sa kanyang bookshelf. So dumating naman itong si nanay at naglilinis siya ng kwarto nitong nakababatang kapatid. Nakita niya yung tracts, binasa niya at nilagay niya din sa kusina. So itong si ama, nung kumuha siya ng pagkain, nakita niya din yung tract at nabasa niya, and that's how the entire family got saved, no? Dahil lang doon sa isang batang lalaki na nagdala ng tracts. And may kita natin na it starts with one. Lagi nagsisimula yan sa isa, no? Na ang salvation ay dapat, kung nag-flow sa'yo, hindi dapat siya titigil sa'yo lang. Dapat tayo ay magiging daanan, magiging daluyan, no? Na i-share natin ang salvation sa lahat ng mga nangangailangan. Sino ba nangangailangan ng salvation? Yung mga hindi ligtas, yung mga hindi pa nakapakinig, yung mga hindi pa nila alam na sila ay papunta sa impyerno. And dapat nating ipagamit ang ating sarili bilang daluyan ng salvation, no? Kasi sabi sa Bible, kapag ang isang kaluluwa lamang ay naliligtas, ang lahat ng anghel sa langit ay nagsisiawitan, no? That's the value of one, sabi sa kanta, no? And wag natin hayaan na sa ating pamilya maudlot sa atin yung flow ng kaligtasan. We should share it, no? So imagine mo na lang pag yung family ng batang lalaki na yon ay hindi naligtas. What if binasa niya yung trap? Okay, sige. Tapos tinabi niya na lang hanggang sa hindi na nahanap ng buong pamilya, no? So what happens now? Itong si batang lalaki ay naligtas, napunta sa langit ng rapture. Samantalang yung pamilya niya, hindi man lang sila nagkaroon ng opportunity upang marinig ang salita ng Panginoon at sila ay mapupunta sa impyerno, no? So how heartbreaking is that, na yung mga tao na nakasama mo buong buhay mo dito sa mundo ay makita mo na lang sa impyerno, nagsasuffer forever, for eternity. Diba? So, huwag nating hayaan na sa atin maudlot ang flow ng kaligtasan, no? So, imagine that soul winning is like water. Maghanap tayo ng mga posibleng pagdaanan ng salvation. No, kung hindi dito pwede, okay, next, dito naman subukan natin sa kanya. Oh, pwede pala. So, share natin siya ng salvation. So, let's pray hoping na after we share the salvation, hindi magsa-stop sa kanya kundi magfo-flow din sa kanya, no? So, another illustration is, for example, merong isang church sa US. Hinayaan lang nila na mag-stop sa kanila yung salvation. Hindi sila nag-share. So, hindi na naipadala itong missionary church sa Pilipinas, na dapat yung church na sa Pilipinas ay mag-share ng kaligtasan sa mga tao na taga Pilipinas, sa mga Pilipino. And hindi na sharean si pastor, hindi na sharean si Sister Hazel, hindi na sharean si Sister Tess. Hindi tayo na sharean lahat, no? Just because na ang isang simbahan ay hindi nag-share.
No? Imagine that. That's the importance of soul winning. Na dahil sa soul winning, ang isang simbahang ito ay nagpadala ng isang pastor season sa Jensan na nag-share ng kaligtasan sa mga tao sa Mindanao, na nag-share ng kaligtasan sa ibang mga Cebuano. No? And we are just thankful na yung mga tao na save, na nag-share sa atin ay hindi nila ipinagkait, hindi nila itinigil ang flow ng salvation sa kanila lamang, no? Tayo, we are very lucky that we got saved. Paano na lang pag hindi tayo sinira nung nag-share sa atin? We are not here right now. Wala na tayo dito. Hindi na tayo kumakanta, hindi na natin pinag-aaralan itong salita ng Panginoon, no? So, yung buong pamilya ni Rebecca ay na-bless dahil lamang sa presensya ni Rebecca. And so, let us be Rebecca to our families, to our friends, sa ating mga circles. Ganyan, meron tayong sa bahay, meron tayo sa trabaho, meron tayo sa school na circle, meron tayo sa kapitbahay, ganyan. Sa ating subdivision, yun, di ba? Nung kwento nga ni Sister Tess yung kanyang testimony na every Sunday siya ay nakikilala na, alam nila kung saan pupunta si Sister Tess every Sunday, no? And that's a good testimony na ano bang ginagawa ni Sister Tess, bakit siya pabalik-balik every Sunday ng umaga, eksakto na sa oras, pupunta siya sa simbahan, no? Bakit? Kasi doon nagtuturo ng tama, doon nagtuturo ng kaligtasan na kailangan ng lahat ng tao, no? And yun, huwag natin hayaan na sa atin maudlot ang kaligtasan. Okay, next, isa pa, the pressing for a decision. Balikan natin sa verse 56. And he said unto them, hinder me not, seeing the Lord had prospered my way, send me away that I may go to my master. Sabi niya, wag mo akong pigilan, no? Ipadala niyo na ako para ako ay mapupunta dun sa aking master, no? Wag mo akong pigilan. That shows urgency. That shows na di niya naman sinabi na, sige, magpapahinga lang ako sandali, tapos pupunta na tayo. Or, sige, lang ako sandali, mag-cutics muna ako sandali, magpapaganda muna ako bago ka sasama sa'yo. Diba sabi niya, wag mo akong pigilan. Ipadala niyo na ako upang ako ay mapunta kay Isaac. Ipinapakita niya dito na kailangan niyang pumunta ngayon na, no? The servant said, let us go now. Tomorrow is not the time. Today is the time. The Holy Spirit wants us to do His will now. He wants us to be saved now. Diba? So, He wants us to do now what He has